the semis kasi we're down 3 people already. Pero yun nga, Madi Madayag nagsalita na patungkol sa naging pagkatalo nila kontra sa kupunan ng Creamline Cool Smashers at Bea De Leon yung huling palo niya tila may bahid ng gigil at paghihigante. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, palike and subscribe po muna and pahit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan na isurvive po ng Creamline Cool Smashers ang pang 18th record nila dito sa PBL title. Kung makikita po ninyo yung naging laban kahapon, very intense talaga at umabot po ito hanggang sa set 5. So nilinaw po ni Madi Madayag yung reason kung bakit sila natalo. Hindi kasi sila kompleto mga kaibigan. Wala po si Kat Tolentino, hindi nakapaglaro, no? Nabawasan po sila na 3 star player, which is naging problema yon or isa sa main factor kaya humina ang Chocomo Chop Flying Titans. Humina pa sa lagay na yun mga kaibigan, pero kung nandoon daw po yung mga hindi nakapaglaro tulad ni Kat Tolentino ay masisigurado or mas malaki yung chance nila na manalo sa Creamline Cool Smashers. Very obvious mga kaibigan, nakita naman natin kung paano talaga nakipagsabayan ng Chocomo Chop, nakuha nila yung pagkapanalo sa set 1. Bawi naman po, no, ang Creamline pagdating sa set 2 at sa 3 at nakita naman natin very intense yung pang 4th set, no, at yung sa set 5. Nakita rin natin hindi na po binago ng CCS yung kanilang first 6 lineup, which is si Valdez, si Kyle Negrito, Risa Sato, Fangs Panaga, Tots Carlos at Gemma Galanza. Same scenario din dito sa Chocomo Chop mga kaibigan, pang malakasan din yung kanilang first 6 lineup. Yun na po kasi yung the best ng Chocomo Chop, pero nakita nyo nakasabay po sa CCS. Nakita rin natin na super proud po etong si Gia Morado na kahit wala po siya sa kupunan ng Creamline Cool Smashers ay still champion pa rin po ang CCS at naipakita nila na sila ang champion team kahit nawalan po sila ng ilang mga star player tulad ni Gia Morado na hindi po nakapaglaro. Mga kaibigan, para sa akin, no, nag-iba na talaga ngayon. Si Kyle Negrito nga po nakuha pa, no, ang best setter dito nga po sa PBL ngayong conference at inaasahan natin na mas magtutuloy-tuloy pa ang kanyang magandang performance, ang kanyang pagbibigay ng set dito nga po sa mga player ng Creamline. At sinasabi na rin ng iba, sulit na rin po, no, na itong Chocomo Chop ay pangalawa po kontra dito, no, or pagkatapos ng Creamline dahil talagang deserve na deserve ang ganda ng laban mga kaibigan. Alam naman natin na malakas ang Creamline pero malakas din naman ang Chocomo Chop Flying Titans. Sinasabi nila, no, at kahit po si Dante Alinsunurin na hindi daw talaga nila kayang talunin etong champion team ng Creamline Cool Smashers. Pero syempre ginawa lahat ng CCS para manalo sila. Nandun din naman ang chemistry at momentum ng Chocomo Chop. Nakita naman natin set 1 nakuha ng Chocomo Chop, pero pumalag talaga. Never say die po ang nangyari sa naging laban. Pumalag at nanalo ang Creamline pagdating nga po sa set 5. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, so dyan lamang kayo. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe.